Pinakapoging scooter ng Yamaha sa Mio series, Yamaha Mio Gravis 125. Magkano na nga ba ngayong taon? Bago natin silipin yung kanyang presyo ngayong taon, so tingnan muna natin yung kanyang specs at mga features. Tara, samahan nyo. Color ng Mio Gravis na i-review natin ngayong araw ay Glam Petrol. Parang green siya or dark petrol green. Sa kanyang looks ay napaka-attractive. Medyo sporty design din, medyo mabait tingnan kasi hindi kagaya ng ibang 125cc na medyo sharpy yung design or may mga sharp edges dito sa kanyang gilid. Ang Yamaha Mio Gravis ay medyo bilugan siya. Sa kanyang looks wala tayong masabi. Maganda yung kanyang dimension, sakto lang yung laki, yung lapad. So nung sinakyan natin, sinukat natin, hindi siya ganun kaliit, hindi din siya ganun ka-bulky, parang saktong-sakto lang talaga siya. Mamaya susukatin natin yung kanyang seat height para may reference kayo kung balak yung kumuha ng Yamaha Mio Gravis. Dito sa kanyang front face, kung titingnan mabuti, yung kanyang headlight ay parang almond shape na dumagdag talaga sa lakas ng dating ng motor na to. Agaw pansin dito sa motor na to, yung kanyang V-shape na kulay blue na lens, sumunod sa hugis ng kanyang headlight na V-shape na rin. Yung version 1 kasi hindi siya V-shape. Ang version 2 na nire-review natin ngayon ay talagang V-shape na siya kasi yung kanyang mga turn signals ay dito banda sa itaas. At sa kanyang headlight nga ay naka-LED na. Integrated dito yung kanyang mga signal light na naka-bulb light naman. Sa below 125cc ng Mio series ay ito talaga yung medyo bulky kumpara dun sa mga Mio Sporty, Mio I, mas bulky siya or mas malapad siya kumpara dun sa ibang Mio. Dito sa kanyang head ay may kombinasyon ng dalawang kulay. Wala namang masyadong decals dito. Agaw pansin lang yung mga deep line na naghiwalay dun sa dalawang kulay na meron yung motor na to. Kung pagbaba natin dito ay makikita natin yung pride of ownership ng Yamaha logo. Sa gilid naman sa bandang kanan pagka nakaharap tayo sa motor ay merong Mio na decals at dito naman sa kanyang kaliwang bahagi ay may maliit na font na nakasulat ang stop and start system na isa sa mga feature ng motor na to. Tapos dito sa pinakagitna ay makikita natin yung Gravis. Pagdating dito sa kanyang gilid, dito sa kanyang unahang bahagi, ay makikita natin ang decals na Yamaha. Maliit lang ito na may black background at may konting linya lang na parang kulay gold. Pagdating dito sa kanyang hulihang bahagi, dito sa kanyang gilid ay makikita natin yung Mio at naka-emblem yung Gravis na kulay silver na talagang nagpadagdag sa pagka-premium ng motor na to. Pagdating naman sa kanyang underseat compartment, dahil nga medyo bulky yung motor na to, talagang marami na tayong mailalagay dito at kasya dito yung half-face na helmet dahil may sukat ang kanyang compartment na 25 liters. Naka-blue core technology na rin ito na more power pero less fuel. So isa din ito sa magandang features ng motor na ito. Naka-stop and start system na rin ito na kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds ay kusang mamamatay ang engine natin na nagre-resulta sa mas matipid na gas at kung aandar naman tayo ay pipihitin lang natin ang silinyador at kusang mabubuhay ang engine ng motor na ito. Napaka-futuristic na rin ang motor na to na bukod sa mga features na nabanggit natin, nilagyan na rin ito ng Yamaha Y-Connect. Sa ganitong klaseng features, pwede na natin siyang i-connect sa ating mga cellphone. Malulocate natin siya kung saan tayo huling nag-park, kung kailan tayo magpa-maintenance, at nakapaloob na rin dito yung iba pang mahalagang bagay sa motor na to. Disusi pa ang motor na to, hindi pa siya keyless, pero ang kagandahan nito ay may shutter lock naman siya at meron na rin siyang 12 volts na power outlet. Bibilhan nyo na lang ito ng adapter para sa USB. Pwede na tayo mag-charge dito lalo na kapag nasa long ride tayo. At ang isa pa sa nagpaangat sa motor na to ay ang kanyang tangke. Nandito na rin yung takip ng kanyang tangke na hindi na tayo mag-worry pa kung marami tayong mga dalahin sa likod. Lalong-lalo na kapag delivery rider tayo na minsan ay talagang marami tayong dalahin sa likod. Minsan naka-packaging tape or nakatali. Hindi na natin siya kailangan pang tanggalin kapag naubusan tayo ng gas kasi nandito na nga yung tangke ng motor na to sa bandang ibaba. Yung kanyang takip ng tangke, nandito na rin. Talagang napaka-convenient ng motor na to. Nakayang pumarga ng 4.2 liters at ang kanya namang fuel consumption ay naglalaro sa 45 to 50 kilometers per liter. Depende yan sa riding style natin, sa bigat ng rider at syempre sa road conditions. At sa kanya namang switches, dito sa left side ay makikita natin yung high beam and low beam, turn signals at ang kanyang busina. Dito naman sa kanan ay makikita natin stop and start system, hazard switch at ang kanyang electric starter. Speaking of electric starter, so wala pong kickstarter yung motor nito.
Sa kanya namang panel ay naka-fully digital. Medyo maliit lang siya na pahaba. Medyo unique yung kanyang datingan. Napaka-detalyado ng panel niya. Lahat naman ng pangunahing detalye sa motor na to, makikita na natin dito sa kanyang panel. Isa din talaga sa hinangaan ko sa motor na to ay talagang malalapad din kanyang mga gulong na talagang alam natin na pagka malalapad yung gulong ay napaka-stable nito, lalo na sa mga cornering. At syempre sa long ride din, dahil ang sukat ng kanyang gulong sa unahan ay 190/12. Naka-tubeless na rin ito, naka-mags type. Talagang yung kanyang mags, makikita natin na talagang napaka-durable. At sa likuran naman ay may sukat na 110/90/12. Talagang napaka-lapad nito. Tubeless na rin at naka-mags type. Nung sinakyan ko siya, tapos siningnan ko yung kanyang turning radius, malawak naman yung sakop ng kanyang turning radius. At syempre, napakalapad din ng kanyang upuan, so napaka-komportable nito, lalo na sinakyan natin, hindi lang sa rider, maging sa ating mga back ride. At kung tatanungin nyo naman yung kanyang front brake, naka-disc brake ito, at sa hulihan naman ay naka-drum brake na okay lang naman dahil small displacement lang yung motor na to. At isa pa sa magandang feature ng motor na to ay talagang hindi siya may stress dahil may SMG na siya or Smart Motor Generator. Pag start natin yung motor, tahimik siya tapos smooth yung makina natin. Sa kanyang front suspension naman ay naka-telescopic fork. Napakaganda din nung trinay natin siyang laro-laruin. Sa hulihan naman ay naka single-sided shock swing arm. Maganda din yung suspension nung trinay natin siyang laro-laruin. At punta naman tayo dito sa pinakapuso ng motor na to, yung kanyang specs. 125cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, FI na siya. Talagang mas matipid sa gas. Nakayang magbigay ng maximum power na 7.0 kW or 9.5 PS at 8,000 RPM. At may maximum torque naman dito na 9.5 Nm at 5,500 RPM. Electric start. Ang kanyang bore and stroke ay 52.4 by 57.9 mm. Naka B-belt kaya automatic siya. At ang kanyang seat height, kung sinukat natin, ay talagang Pinoy height friendly naman siya dahil napaka-komportable. Upuan nito sa height ko na 5'5 hanggang 5'6. Abot na abot natin yung ground. Hindi tayo dito tiptoe. Kayang-kaya din ito ng mga lady rider or yung mga beginner pagdating sa pagmamaneho ng motor. Dahil ang seat height nito ay may sukat na 780 mm. Napakagaan na rin ng motor na to dahil katamtaman lang yung kanyang bigat. Abot na natin yung ground. Tapos medyo may kagaanan din ang motor na to na may bigat na 102 kg. Kayang-kaya natin talaga siyang dalhin. At talagang katamtaman lang din yung kanyang ground clearance. So, hindi lang tayo sasayad dun sa mga standard na humps or malulubak na kalsada dahil ang kanyang ground clearance ay may sukat na 135 mm. Naka-park brake lock na rin siya na kapag naipark natin ito sa alanganing lugar na medyo matalim, ay hindi tayo mag-worry na baka matumba or aksidenteng gumulong yung motor natin, matumba, dahil pwede nating i-lock yung kanyang gulong. Sa ganitong paraan, maiwasan natin ang posibilidad na matumba or gumulong yung motor natin. Sa mga owner na ng Yamaha Mio Gravis, sa dami ng features ng motor na to, sulit ba ang Mio Gravis? So comment nyo nga sa ibaba. At sa presyo naman ng motor na to, meron siyang SRP na 92,900 at kung gusto nyo naman ng installment ay pwede kayong mag-down dito ng minimum na 10,000. Ang magiging monthly nyo kapag kinuha nyo ito ng 1 year ay 9,327 at kapag 2 years naman ang magiging monthly nyo dito ay 5,647 at sa 3 years naman ang magiging monthly nyo dito ay 4,420. So mga dude, sa inyong palagay, sulit pa ba ang Yamaha Mio Gravis ngayong taon? Comment nyo nga sa ibaba. Kung pang araw-araw na motor ang hanap mo at madali lang dalhin, lalo na ng mga beginner at bagay na bagay dito sa matraffic na lugar kagaya ng Pilipinas, tara silipin natin ang Mio Gear S125. Titingnan natin yung kanyang specs at kung magkano na nga ba ang presyo niya ngayong taon. Tara!
Gear S125 ay nahahanay sa Mio series. Makikita naman natin na talagang litaw na litaw ang bloodline ng mga Mio sa kanya. Dahil kahawig niya ang Mio Gravis 125. Sa kanyang looks naman ay walang duda, maganda yung motor, maganda yung aesthetic. Sa kanyang mga P-rings, napaka-minimalist lang din dahil wala kang masyado makikita ang mga decals dito. At ang kulay ng ating nire-review ngayon, kulay matte black at kulay matte brown. Sa kanyang looks, walang duda na napakaganda din. Bagay na bagay sa matraffic na lugar, lalo na dito sa Pilipinas dahil ang disenyo ng motor na to ay slim at compact. Bagay na bagay din ito sa mga lady rider at sa mga nagsisimula pa lang matutong ng motor. Nung nakita ko sa personal, na-amaze ako sa motor na to dahil sakto lang din yung kanyang laki, yung kanyang body structure, hindi mahaba, sakto lang yung iksi niya at medyo manipis. Kaya talagang maisisingit natin sa mga traffic situation, lalo na dito sa NCR. So dahil hindi nga siya ganun kahaba, ay hindi hassle kung tayo ay magpa-park ng motor. Dito sa kanyang unahang bahagi ay makikita natin yung kanyang headlight na naka-LED na, yung kanyang mga signal light ay naka-bulb type at maging ang kanyang tail light. Ang kanyang P-rings dito sa kanyang pinaka-head ay matte black at kung brown naman ay plain na matte brown din, makikita natin dito at may jelly logo na blue core. At pagbaba natin dito sa pinaka-gitna ay makikita natin yung emblem ng gear. At sa magkabilang gilid nito ay may decals ng Mio at kasunod nito yung gear at sinundan ng letter S. So pag tiningnan mo dito or nandito ka sa kanyang bandang gilid ay makikita natin na may pagka-sporty design din yung motor na to dahil meron siyang sharp edge dito na talagang litaw na litaw kapag tiningnan natin siya sa bandang gilid. Unlike doon sa Mio Gravis na bilugan, so ito naman medyo may pagka-sharp yung P-rings siya dito kaya medyo lumitaw yung pagka-sporty ng motor na. Pagbaba natin dito sa kanyang gilid pa rin ay gumit na naman yung pride of ownership ng Yamaha, yung Yamaha logo dito. Bilog, medyo katamtaman yung laki niya na gumit na dito sa kanyang dalawang P-rings. Dito halos katapat ng upuan ng rider ay makikita natin ang decals na Yamaha. At ang maganda dito sa motor na to, kahit na medyo may pagka-modern, hindi pa rin talaga tinanggal yung kanyang kickstart na talagang kapakipakinabang lalo na kapag nasa long ride tayo, hindi tayo ma-worry. Kung mauubusan tayo ng battery, less worry tayo na hindi natin mapa-under motor dahil may kickstart siya. Mayroon din naman siyang underseat compartment na pwedeng paglagyan ng ating mga kapote, kaya ng payong. At kung hindi man magkakasya yung ating helmet or yung half-face na helmet, ay meron naman siyang dalawang hook na pwedeng sabitan ng ating mga helmet. Ang lakas din maka-classic ng kanyang upuan dahil sa kulay na brown. Napakalinis din niya tingnan. Meron lamang siyang stitches dito sa may bandang gitna na nagsilbing hati dun sa upuan ng rider at sa kanyang backride. Talagang bagay na bagay din talaga ito sa mga beginner, lalo na dun sa mga nag-aaral magmotor kasi ang motor na to ay merong scratch protection dito sa kanyang side, sa unahan, at dito sa magkabilang side ng footboard at maging dito sa may malapit ng apaka ng backride. Maiwasan natin yung mga minor na scratch. O kaya kung nag-aaral ka palang magmotor at kung bigla nating maitumba or aksidenteng may masagi man tayong bagay, ay hindi basta-basta magkakaroon ng damage or scratch yung motor na to dahil may scratch protection nga siya. Ang plastic or P-rings na ginamit dito ay medyo mas makapal kumpara dito sa ibang P-rings na walang scratch protection. May slip resistant na rin ang footboard ng motor na to, so hindi tayo dito basta-basta dudulas dahil medyo kakapit yung ating mga sapatos dito kapag nakapatong yung mga paa natin. Medyo malapad din yung kanyang footboard, talagang komportable nating mailalapat yung ating mga bali. At may dalawang carabiner hook din naman ang motor na to na kapag ginamit natin sa pamamalengke yung motor na to, pwede nating sabitan ng ating mga dalahin kagaya ng plastic or eco bag dito sa kanyang bandang unahan. At dito naman natin makikita yung isa pang hook sa bandang upuan ng rider. Hindi din masasayang yung oras mo kapag nasa long ride ka dahil pwede na rin natin ditong i-charge yung mga cellphone kapag nasa malayong biyahe tayo dahil meron na rin siyang 12 volt na socket na matatagpuan natin dito sa kaliwang bahagi. Kaya napaka-convenient din talaga at talagang kapakipakinabang ng motor na to lalo na dun sa mga delivery rider. Alam naman natin na napaka-importante ng mga cellphone. Bago natin silipin ang specs ng motor na to ay bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo naman kalimutang mag-like at isubscribe mo na rin para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. At punta na tayo sa puso ng motor na to, yung kanyang specs. Ito ay may 125cc, air-cooled, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 bulbs. Ang kanyang compression ratio ay 9.5:1 na kaya magbigay ng maximum power na 7 kW or 9.4 PS at 8,000 RPM. At may maximum torque naman na 9.6 Nm at 5,500 RPM. Napakatipid sa gasolina dahil FI na ang motor na to. B-belt automatic kaya gas and go na lang tayo.
At ang kanyang tank capacity ay 4.2 liters at ang kanyang fuel consumption ay 40 to 50 kilometers per liter. Dahil equipped din ito ng Blue Core ay mas lalong pinatipid pa sa gasolina, more power pero less fuel. Equipped na rin ito ng stop and start system na kung saan kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds ay kusang namamatay ang engine ng motor na ito na nagre-resulta sa mas matipid na gas. At kapag aandar na tayo, pihitin lang natin yung silinyador at kusang aandar ang motor na ito. Hindi pa keyless yung motor na to, ignition switch pa siya, pero may answer box system naman ito na kapag ka maraming Mio gear na nakapark sa parking area ay madali lang natin siyang malulocate dahil meron siyang answer box system. Bukod doon ay naka-SMG na rin ito or smart motor generator na kapag ka in-start natin ang motor natin, hindi siya masyadong ma-vibrate or smooth yung makina. At kung sisilipin naman natin yung kanyang gulong dito sa unahan, ay may sukat na 80 by 14 at sa likuran naman ay 170 by 14, so parehas na nakamags at parehas na rin naka-tubeless. Sa kanya namang suspension dito sa unahan ay naka-telescopic fork at dito naman sa kanyang likuran ay unit swing single-sided shock at sa kanyang brakes naman dito sa unahan ay naka-disc brake at dito naman sa likuran ay naka-mechanical drum brake na okay lang naman dahil small displacement lang ang motor. At sa seat height naman ng motor na to, nung sinukat natin, hindi tayo nahirapan dahil sa mababa lang talaga yung motor na to. Dahil kagaya na sinabi ko kanina, ay bagay ito sa mga beginner o kaya lady rider. Kayang-kaya mo siyang dalhin dahil ang kanyang seat height ay 700mm. Nung sinukat natin, ang height ko ay 5'5", talagang hindi tayo nahirapan. Maganda siyang dalhin, maganda yung kanyang turning radius, malawak din. At yung kanya naman ground clearance ay 135mm. Magaan lang din yung motor na to, hindi siya kabigatan. At ang SRP ng motor na to ay 84,400. Pwede ka dito mag-down ng 6,000 at magmamonthly ka ng 3,981 kung kukunin mo siya ng 3 years. At ayan na nga yung vlog natin ngayong araw, ang Yamaha Mio Gear S125. So sa inyong palagay, sulit ba ang Yamaha Mio Gear ngayong taon? So comment nyo nga sa ibaba. Hanggang dito lang yung video natin ngayong araw. Kung umabot ka pa rin hanggang sa dulo ng ating video, ay huwag ka nang mahiyang mag-like. Malaking tulong yan sa ating channel. At isubscribe ninyo na rin para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye.